Pansamantalang magte-take over ang San Jose del Monte LGU at San Jose Water District sa operasyon ng water supply para sa mga residente ng lungsod. At live mula sa San Jose del Monte City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, makakahinga-hinga kahit papano itong mga residente ng San Jose del Monte pagdating dito sa perwisyo na dinulot ng Prime Water sa kanila ng matagal na panahon, especially doon sa water interruption, pati na rin doon sa mga kulay tsokolating tubig na lumalabas sa kanilang gripo dahil nga tinake over na ng SJDM LGU at ng San Jose Water District ang operation system ng Prime Water. Halos mag-iisang dekada ng hawak ng Prime Water ang operasyon ng water supply sa San Jose del Monte sa Bulacan dahil sa isang joint venture agreement kasama ang San Jose Water District. Pero sa ikatlong taon, pumalpak na ang serbisyo nito. Naramdaman ng mga biglaang water interruption ng hanggang 2 linggo. Hindi halos mainom o maipanligo ang dilaw hanggang malatsokolating kulay ng tubig sa gripo. Pebrero ngayong taon, apektado na lahat ng barangay sa SJDM kaya idineklara ang state of emergency sa lungsod. Ngayon, formal nang nag-take over sa operasyon ng LGU at San Jose Water District. Pero paglilinaw ng LGU, konting tiis na lang. Baka abutin pa daw ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago tuluyang maramdaman ang maayos na supply ng tubig. Sa pag-aaral ho namin, there are 4 major infrastructure projects and 5 minor infrastructure projects. Yung 5 minor, ito yung mga booster stations, yan, mga linya papasok ng barangay. But there are 4 major transmission line na dapat mailagay natin. Para mabuo rin ang kailangang infrastruktura, papasok ang isang interim company para mabuo ang mga proyekto. Nakalinya ang malalaking kumpanya na tutulong sa LGU tulad ng Metro Pacific Water, Manila Water at Maynilad. Yun kasing proseso, government processes, pagdating sa procurement ng katulad nito, hindi basta-basta eh. Hindi ito parang dalawang private entity, nag-agree tayo, sige, pirma tayo. Hindi ho. May mga proseso ho ito na dapat sundin. One of which is the authority of the mayor to enter into an agreement, negotiate and enter into agreement na nanggagaling sa ating sangguniang panlungsod. Simula June 1, ang SJDM LGU na ang maniningil sa mga water bill ng mga residente na ipapasok sa isang trust fund na binuo para sa dagdag na pondo para mapabuti at mapaganda ang supply ng tubig sa buong lungsod. Yun po ang aming hihilingin sa ating mga mamamayan na papasok po ito directly to the trust fund. Of course, may mga payment channels to, di ba? The online payment, etc. But at the end of the day, it will go straight to the trust fund. And that trust fund will be used only specifically for the purpose of solving the problem. Ninya, hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa ng state of emergency itong lungsod ng San Jose del Monte dahil nga sa nangyayaring krisis. Pero sabi ni Attorney Rizal de Mendoza ay posibleng tumagal pa ito ng 1 taon. Kaya nga sila humihingi ng tulong sa mga interim company para maresolba itong problema ng tubig doon sa mga infrastruktura. Pagdating doon sa pagsusupply ng tubig, dahil nga medyo madumi na o madumi talaga yung supply ng tubig dito, ay sabi ng DRRMO ay nagsusupply naman sila ng 24/7 dito sa mga residente, lalo na yung mga barangay na lubhang apektado nitong pangit na supply ng tubig. Ninya? Maraming salamat, JM Pineda.